Oo. Uy, speaking of cellphone pala, Diba? naku, marami pa rin mga phishing scammers. Totoo ngayon. Oo, hindi ko kinakaya yan. Kaya dapat alamin din natin kung ano ba itong mga phishing scam na ito, Oo. ano yung mga iba't ibang uri niya, para maiwasan din naman natin, lalong-lalo na eto sa mga nakapanood po, pwede nyo pong balikan later on, ano, sa Morning Balitaktakan Facebook page para Yes. ibigay din sa inyong mga magulang. Panoorin natin ito sa Usap Usap Publiko. Nakaranas ka na bang makatanggap ng mga mensaheng galing sa ahensyang hindi ka pamilyar? O di kaya na may nagsasabing nanalo ka sa isang promo? Baka phishing scam na yan. Pero ano nga ba ang phishing scam? Ang phishing ay isang paraan ng panluloko kung saan ginagamit ng mga scammer ang peking email, text message o tawag sa telepono upang malinlang ang kanilang mga biktima. Karaniwang layunin nito ay pilitin kang bumisita sa isang website na maaaring mag-download ng virus sa iyong computer o gadgets at magnakaw ng inyong impormasyon sa bangko at iba pang personal na detalye. Ang phishing ay kahalintulad ng fishing o pangingisda kung saan naglalagay ng pain upang makahuli ng isda. Gaya ng pangingisda, ang mga scammer ay naglalagay ng pain sa pamamagitan ng mga tawag o mensaheng galing sa isang ahensya o kaya na may nagsasaad ng inyong pagkapanalo sa isang promo. Maaari nilang hilingin ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga detalye sa pagbabangko at sabihin sa iyo na kailangan mong magbigay ng pera. Para mas maintindihan, narito ang iba't ibang uri ng phishing scam. Spear phishing. Ang spear phishing ay ang pagpapadala ng mga email na ang target ng pag-atake ay sa partikular na individual o kumpanya. Samantalang ang farming naman ay pag-redirect ng isang user sa peking website para magnakaw ng personal na impormasyon. Merong ding phishing kung saan gumagamit ng mga voice call, automated voice recording o voice over internet protocol mula sa isang taong nagpapanggap na empleyado ng isang bangko o sikat na kumpanya at humihingi ng mga detalye ng account. Ang smishing naman ay ang pinakakilalang modus kung saan gumagamit ng text o short message service sa mga mobile phone. Scammers are everywhere, kaya alamin ang mga dapat tandaan para maiwasang maloko sa ganitong panahon. Huwag magbigay ng personal na impormasyon, mga detalye ng account o mga password sa mga nagpadala ng mga random message, email o tawag. Palaging tumawag ng direkta sa iyong bangko o magtanong sa mga ahensyang binanggit upang i-verify kung email ay legit na legit. Huwag maglagay ng personal na impormasyon, bank account o mga detalye ng credit card sa mga kahina-hinala o hindi na-verify ng mga website. Kaagad na mag-report kung sakaling nakaranas ng ganitong insidente. Palaging suriin ang address bar o mga katangian ng isang website upang i-verify kung ito ay legit. At ang panghuling dapat tandaan, hindi ka mananalo sa isang promo kung wala kang sinasalihan. Maging mapanuri sa mga bagay-bagay lalo na sa mga mensaheng hindi ka pamilyar para maiwasang mabiktima ng scam. Sa makabagong galawan ng mga scammer, kailangang sumabay at mas pag-igtingin ang pag-iingat. Maging mapanuri sa mga mensaheng natatanggap at pagganahin ng pagiging kritikal na mag-isip. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, sa iyo mismo magsisimula ang hakbang para sa pansariling proteksyon. Ayun, at atin ngang napag-aralan ngayon ang isyong dapat pagtuunan ng pansin at pag-usapan. And ito nga yung phishing scam. Phishing scam. Yes. Oo. Marami ding mga fishers. Fishers, oo. Bakit dapat fishers din ang Fishers tawag, hindi tinatawag. scammers, Oo, no? scammers. Totoo din. Ewan ko ba sa'yo? Ikaw ba, yung pinaka-last talaga, yung pinaka-gusto kong dapat tandaan, hindi ka mananalo kapag Kung wala kang sinalihan. Totoo. Kasi marami, yung mga nakaka-receive nga ng mga text messages or emails na you won Kinemberlot, Yes! Kinemberlot. Tapos ikaw naman sasabi,
Hay, ala, nanalo ako. Ala, congratulations to me. Totoo. Pero bigla mo dapat isipin mo, meron ka bang sinalihan? Totoo. Kasi kung wala, ba't ka maniniwala doon? Totoo din. Actually, may kikwento ako, Miss Bayan, mga ka-MB, no? Oo. Ang target talaga, typically ng mga ito is yung mga matatanda. Yes. Totoo po yan. And meron pong kakilala ako na talagang gusto niya nang ibigay and magpadala ng, ng pera through sa itong online na to. Sharing And then, of doon money. niya lang pala naisip na, wala naman akong sinalihan. Paano ko mananalo ng 300,000? Tapos, Exactly. laging ang nirarason pa dito, yung parang show na tatawag sa'yo. Yes, hindi yun diba? totoo. Pag wala kang sinalihan, hindi ka mananalo. Totoo, Yun lang naman diba? yun. At huwag magpapapaniwala sa mga ganyan. Lalo na kapag hindi naman reliable yung source nun. Tama yan. Tsaka, Kung kanina...